Yo, what's up mga idol? Balita dyan, welcome back mga idol. Balita dyan, si Kuya ko ay nagbabalik na naman mga idol. For today's video mga idol, binigyan na naman tayo ng basic na job order na hindi kayang gawin ng hapon. So ito yung gagawin natin ngayong umaga mga idol. Bali magpapabriket tayo ng casing ng bearing. So ito na, natanggal ko ng mga idol. So yung remedyo lang na magagawa natin dito ay gumawa ng bago mga idol. Yun lang yung remedyo. Hindi na natin pwedeng weldingin yan dahil nagkagutay-gutay na mga idol. So dito gumamit ako ng planch mga idol. Planch yung ginamit ko dito. No? Yan o. Tapos gagawin natin dyan, ipasok mo yung bearing na ganyan, pero tuturnuhin mo pa yan mga idol, tuturnuhin natin yan, okay? So dito, yung pagtuturno natin mga idol, dapat ganito, gagayahin ko yung sa original na casing, di ba? Kita nyo yung surface niya palubog mga idol, ganyan din yung pagturno natin mga idol, dahil yan, yung pinaka-lock ng bearing natin para hindi mag-disengage yung bearing dyan. Kasi itong klaseng casing, wala siyang lock ring mga idol. Walang lock ring yung bearing or taga-pigil yung bearing. Kaya yung gagawin lang natin, tuturnuhin natin palubog yan. Oh, dito naturno na natin mga idol. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ko na ipakita sa inyo kung paano natin tinurno na palubog. No? So ngayon, para maipasok natin yung bearing, yung gagawin natin, gagayahin natin yung original. Bali, kikikilan natin dyan. Oh. Magkikil tayo sa gilid, magkabilaan. Kikilan natin ng ganyan, oh. Lagyan natin ng parang kanal, yan, oh. Diba? Magkabilaan yan, mga idol, yan, oh. Kasi, dyan natin idadaan yung bearing, oh. Ganito, mga idol. Tingnan nyo, oh. Yan, diba? Para may pasok natin yung bearing sa loob, yan. Ganyan na siya, oh. Kita nyo, hindi nalalaglag yung plants, mga idol. Kasi nga, yung pagkaturno natin dyan sa, ano na yan, casing na yan, ay palubog, mga idol. Para yun yung magiging lock ring ng bearing natin, no? Kahit tumatakbo yung crane, kahit tumatakbo yung bearing, umiikot, hindi siya magdi-disengage dyan sa ano na yan, casing mga idol na ginawa natin, di ba? Ganun lang ka basic mga idol yan, no. Tinanuhan natin, kinikilan natin, no. Di ba? Nagkikil ako magkabilaan para dyan natin ipasok yung bearing, oh. Di ba? Kita nyo? Yan ang mga tirada ni Kuya Koy dyan na hindi kayang gawin ng hapon mga idol. Kahit ipasok mo ng ganyan, hindi yan papasok mga idol. Mapapasok mo lang yan na nakatagilid ng ganyan. Yan ang mga tirada dyan ni Kuya Koy na hindi kayang gawin ng hapon. Sunod na gagawin natin yung foundation naman ng casing ng bearing. So ito yung mga dimension na nakuha natin doon sa crane. So ili-layout natin yan dyan sa plate na yan mga idol. Oh, yan, oh. So pagka-layout natin yan, oh, na-layout ko na mga idol. Yan, oh. Bali minarkingan ko ng 4 dahil lalagyan natin yan ng butas. Bali 4 na butas yan, oh. Ilalagyan natin, okay? Tapos ika-cut out natin sa gitna. So ayan. Yan yung ka-basic. Tapos ito, ilalagay natin dyan. Tapos we-weldingin natin. Dito, na-cut out ko na rin. Oh, yan, oh. Nakating na rin natin. Yan, oh. Kinating ko, tinurno mga idol, tapos i-welding natin yan mga idol, no? Ilagay mo dyan, weldingin. Pero i-welding natin iyan doon mismo sa crane mga idol. Kailangan doon sa crane natin i-welding, no? So dito, yan o, dyan tayo sa actual mag-pivot up. Alam nyo ba kung bakit? Hinahabol ko kasi dito yung alignment ng shaft. Kasi dapat naka-align siya ng maayos, hindi tabingi. Para kahit tumakbo man itong crane na to mga idol, smooth lang. At saka yung shaft, smooth din yung ikot. Hindi tabingi. Kasi pag tabingi, may posibilidad na mabungal, masira yung gear mga idolo, no? So, kaya dito natin i-fit up para maano natin, ma-align natin ng maayos yung shaft at saka yung gear, mga idol. Yan yung hinahabol ko dyan kung bakit ko dyan i-fit up. So, dito, ilinagay ko na rin yung shaft, mga idol, yan, no? As you can see, nailagay din yung motor doon kasi kailangan mailagay yung motor at saka shaft para sa tamang alignment ng shaft at saka gear mga idolo. Yan ang pinaka-importante dyan. So dito naman, ayan na yung casing. So gagawin natin dyan sa casing mga idol. Ilalagay natin yan doon sa shaft dahil dyan natin mismo i-welding mga idolo. Ilalagay natin dyan. So ito na, bali na install na natin dyan mga idolo. So ang gagawin natin dyan, i-welding na natin. So gagamit tayo dito ng 7018 electrode, no? 7018 electrode gagamitin natin. Bali 3 passing yan. Root pass, hot pass, at saka final capping. Ayan. Dito, weldingin na natin mga idol. Ayan, mga technique dyan ni Kuya Koy, mga idol na hindi matawaran. O, ayan, o, kita, na-welding na. Hindi talaga nagkamali yung agency kay Kuya Koy, mga idol. Ayan na, na-full weld na natin mga idol. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayang gawin ng hapon. Pinoy lang nakakagawa yan mga idol. So ayan mga idol, pagkadikit namin dito sa Malaysia, syempre dumating agad yung ano namin, mga kailangan natin sa shipyard, yan, no, mabibigat. So talagang pinilit kong ayusin yung crane mga idol kasi mahirap to kung mamano-manuhin. Kasi nung nakaraan nagmano-mano kami, so napakabigat pagod yung mga tropa. Kaya dito pinilit
talaga natin ayusin. Ayan o, lalo na yung box na yan, napakalaki, 1,800 kilograms yung bigat niyan mga idol. Sus, ginoo ko. Paano kung minanumano yan? So dito ay siyempre tinisting natin mga idol, tiningnan ko kung okay ba yung ikot. So far, okay ba yung ikot mga idol, no? So, okay man yung ikot, kaya yan. So okay na okay, goods na goods mga idol. So hanggang dito lang yung video ni Kuya Koy. Huwag kalimutan i-share mga idol. See you next time. Bye!